Gandang hapon sa lahat ng inyong tagapakinig at taga-subaybayan. Maraming salamat sa pag-imbita. Yes, sir. Sorry for keeping you wait. Ganito po, kasi tama ho ba na mayroon kayong pahayag na ang espesipikong nakapuntirya doon sa inyo pong ipinadalang mga mensahe ay itong mga law schools na ito, itong mga iba't ibang civil society na ito na ngayon ay nagsasabing simula na ang impeachment, ituloy na ang impeachment. Kung di ako nagkakamali, tama po bang sinabi ninyo na bakit ang iingay nila ngayon, pero wala naman silang mga pahayag sa mga malalaking issue, gagaya po ng anomalya sa budget ng 2025, Attorney Vic? Tama yon, Henry. Ang aking ginamit na pamagat ay hipokrito at mga hangal. Sa English ba, hypocrites and fools. Sapagkat talaga naman, napakaingay nila pagdating sa impeachment, pero busal ang bibig pagdating dyan sa maanumalyang dyan sa PhilHealth, sa flood control, pati doon sa panawagan na mag-hair follicle drug test ang Pangulong Bongbong Marcos at ang lahat ng mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Opo. Kanina ho'y kausap namin yung Dean ng Graduate School of Law ng San Pedro, si Father Rangelio Aquino. Itinanong ko po itong inyong pahayag na ito at ang reaksyon niya po ay huwag niyo daw pong ilihis sa impeachment ang mga issue sa pamamagitan nga po ng pagbibigay ng mga ganyang klaseng pahayag. Ano pong nais niyong isagot dito, Atty. Vic? Hindi, huwag niyang ilihis. Doble kara sila. Ang pananaw nila ay doble kara. Nagmamadali silang matanggal sa pwesto si Vice President Inday Sara Duterte. Nakakalimutan nila that the Philippines is a democratic and a republican state. Anong ibig sabihin nun, Henry at Karen? Ibig sabihin lamang nun that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Binoto ito ng 32 million Filipinos. Hindi ito pwedeng tanggalin ng iilang elitistang kongresistang nasuhulan para pirmahan yung invalid at unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero Attorney Vic Rodriguez, sir, kung ganito yung opinion po natin about yung mga universities, yung mga colleges, and yung mga law schools, ano po ba dapat ang tamang attitude at tamang pag-handle po sa mga issues katulad po nitong impeachment? And then yung mga nabanggit nyo po na malalaki pong national issues na nakakaapekto po sa ating mga mamamayan, sa ating mga kapwa Pilipino? You know, Karen, if one group or many groups will demand for transparency and accountability in government and in governance, dapat yan pantay-pantay. Bakit kay Vice President Inday Sara Duterte aktibong-aktibo sila? Samantalang tahimik, busal ang bibig doon sa 60 billion pesos ng PhilHealth. Doon sa zero funding ng PhilHealth ngayong taong 2025 at doon sa maanomalyang budget for 2025, yung Vice-Cam report. Bakit sila tahimik doon? Kailangan, pagka ikaw ay advocate for transparency and accountability, dapat across the board parehas ang iyong treatment. Hindi yung meron kang tinititigan at meron ka lang pinapadaktisan. Para bang sauce for the goose is also sauce for the gander. Parang ganon. So, Atty. Vic? Pero, yun yung role dapat Tama yun, nila. Henry. pero Atty. Vic, yung binabanggit ninyo na sa inyo ko na rin, sa inyong sagot ko na rin kukuhanan yung aking tanong na sinasabi niyo, bakit pag kay Vice President Sara ay nanggagalaitid gigil na gigil ang mga ito? Sapagkat siguro nandito na rin yung interest ng mga banyagang influences at interest na maisulong. Takot na takot ang mga banyagang interest sa Duterte brand of governance and Duterte brand of leadership. Na hindi ito pro-US, hindi ito pro-China, kundi ito ay pro-Filipino. At natatakot siguro na pagka si Pangulong Inday Sara Duterte na ang narariyan by 2028, mapipigil yung pagkaladkad sa atin sa napipintong digmaan laban sa China. Hindi natin kailangan ng digmaan, Henry at Karen. Isa ito sa mas malaking larawan. Yung sinasabi nilang transparency and accountability, I am all for transparency and accountability. Bakit hindi pa nagutin? Yung mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint, bunsod ng alok ng ASAP at ayuda na dala ng IX.
Mismo yung campaign manager ng alyansa ang nagsabi niyan, si Congressman Toby Tiangco. O bulag pa dyan yung ating mga matatalinong educators at yung mga banal na ating mga kaibigan. Bulag pa sila dyan. So with that po, Attorney Vic Rodriguez, ano po ba o sino ba ang dapat sampahan ng impeachment complaint kung in your opinion hindi po si VP Sara? Yung impeachment complaint, hindi yan parang kalakal, Karen, or commodity. Nagagamitin mo pagpabor sa isang malaking political group or political at economic group o interest ng isang banyaga at hindi mo itatago mo at ipagkakait mo pagka ito'y pabor sa nakaupong Pangulo. Tingnan nyo yung nangyari doon sa Duterte Youth na party list. Nagsampa sila ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Ano ang naging kabayaran? Hindi sila pinauupo hanggang sa ngayon. 3 upuan ang nakuha niyan. Wala namang kaso yung Duterte Youth Party List. Ito'y benga or political vengeance na naging vindictive yung nakaupong gobyerno. So ibig ko sabihin, we are all should be for transparency and accountability. Pero dapat yan patas. Si Vice President Inday Sara, malinaw ang sinabi niya. Ready siya. In fact, bloodbath nga yung sinabi niya eh. Simulan niyang hearing na yan, pero dapat patas. Kung meron man dapat panagutin din si Bongbong Marcos diyan sa maanumalyang 2025 national budget. Hanggang ngayon, hindi umuusad sa Korte Suprema yung pagdinig. Teka, wala pa ba kayong schedule, Ole? Ano bang nangyari na nga? Anong estado na nitong inyong mga petisyon sa Korte Suprema?